Okay, tuloy lang natin yung discussion natin ano. So last time, we tackled about the method of joints on how we can solve the forces acting on each member for a certain truss or structure. So again, review muna tayo. So method of joints. So we are solving for the forces acting in each member by joint ano. Let's say in order to solve for the joint force acting in joint AB and AC, so we first uh, solve in the summation of forces X and Y in joint A. And then after joint A, we go to joint B or joint C whenever whichever is simple ano. So yun yung process ng ano natin ng method of joints. We go joint by joint. Okay, so method of joints, although siya yung pinaka-basic ano talaga. So madali lang naman ito eh. I hope na intindihan niyo tong method of joints lang. Basta marunong kayo mag-summation of forces, okay na. And then marunong kayo, kukunin niyo lang naman yung reaction dito sa kung saan mo siya nakakabit, kung sa hinge, sa roller, etc. Basic moment lang naman yan. Wala na kayong maging problema. No? Ang ano dito sa method of joints, medyo matrabaho lang siya. Okay? Kasi we go joint by joint, hindi tayo pwedeng dumirekta sa kung saan natin gusto. Okay? So for the next lesson, we will talk about the another technique na kung tutuusin is ano, in terms of solving mas madali. And then at the same time, kaya lang kailangan niyo ng medyo advanced na ano rito, advanced analysis. Kailangan naiintindihan niyo talaga kung paano gumagalaw yung mga forces dun sa structure. Okay? So we have the method of sections. So in this method, the structure is divided into two sections using a cutting plane and analyzing one section. Okay. Ang objective natin kaya tayo gumagamit ng method of sections ano. For example, I just want to solve etong member BD. Ito lang ang halimbawa sa problem, ito yung pinasolve sa inyo. Ito lang member BD lang, hindi pinapahanap sa inyo lahat. What is the force acting on member BD? Okay? So if you use method of joints, so most probably you have to find for the reaction in the roller, in the hinge, and then mag joint by joint ka, magjo-joint F ka, joint E, joint C, and then tsaka ka lang magjo-joint E. Okay, so para ma-solve yung member BD, which is a little bit of time consuming, although madali lang naman yung method of joints. Okay? Where in method of sections, we can directly go to which member we want to solve. Okay? So sabi dito, this method is useful for solving for the force in a specific member of a structure. Okay, so yun nga, no? Kung alin yung member na gusto mong ma-solve, pwede mo agad siyang ma-solve without going on in each joint, ano? So the members that are cut will be replaced with external force that are equal to the force transmitted by the members. So the external force of the other section will be neglected, and it is recommended to avoid cutting more than 3 members at a time. Okay, so paano ba gawin yung method of sections? Okay, so let's try this example. Ano? So calculate the forces in members BC. Asan yung BC? Ito. Tapos nakikita ba yung cursor ko? Baka may hindi pala nakikita. Nakikita yung cursor ko? Nakikita ba? Yes, sir. Okay, sige. Thank you. So, calculate the forces in members BC. Ito. BE. Ito. And then, DE. Ito. So, yan. Tulad yan, ano? Tatlong member lang yung pinapahanap sa atin. Hindi naman natin kailangan hanapin lahat ng force na nag-act sa bawat members. Okay? So, kung if you will use
you will use method of joins here, first thing is, of course, you have to solve for the reaction at hinge F, and then dito sa roller C. And then, probably, mag-ano ka dito. Mag-summation of forces ka dito sa C or dito sa F. And then, kumbaga, medyo matagal pagka nag-method of joins ka. Although, madali lang siya. Kaya lang, dito sa method of sections, so, paano raw, anong sabi dito? The members that, this method is for, the members that are cut will be replaced with external forces are equal to the forces made by the member. So, ika-cut natin yung structure. Okay, so this is structure, ika-cut ko siya. So, sir, paano mag-cut? Ang unang tandaan nyo is, ang ika-cut nyo is yung part na hinahanap. Okay, so may isang cut lang, hindi pwedeng madaming cut na. Tulad na to, calculate the forces members BC, BE, and DE. So, ito BC, BE, and DE. So, ibig sabihin, ika-cut ko tong structure na kailangan tatamaan ko silang tatlo. So, most probably, ito yun, part na to. Ika-cut ko sila dito. Okay? Kasi kailangan, and then pagka kinat ko yung tatlo na yan, itong DE, BE, at saka BC, so parang sa equilibrium natin yan, before, pagka kinakat natin yung member, ano mangyayari? Magiging external force na siya. Makikita natin yung force na nag-a-act dun sa member na yun pagka kinat natin siya. Okay? So, meron tayong precaution dito. It is recommended to avoid cutting more than 3 members at a time. Okay? So, maximum of 3 members yung ika-cut. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Most probably, hindi naman siguro mali yung 4. Kaya lang medyo mahirap na kasi kapag ganun dahil dumadami kasi yung unknown natin. Okay? Pagka masyadong maraming kinakat, kinat mo ng tinamaan is 4. Okay? So, most probably, pag nag-cut tayo, dapat yung tatamaan natin is yung kailangan lang or yung hinahanap. Okay? Hanggat maaari, no? So, for this problem, ang ika-cut natin is itong part na to. Okay? Tatamaan yung DE, BE, at saka BC. So, ano mangyayari? Ito ang mangyayari sa kanya. Ayan. So, kapag kinat natin yung structure, kayo bahalang mamili kung alin ang side na gusto nyong kunin, ano? Pwedeng ang kunin nyo is etong side na to or etong side na to. Okay? So, since dito sa problem, ang ine-neglect natin na side is etong nasa kanan. Okay? So, sabihin, we don't need to solve for the reaction dun sa hinge at saka dun sa roller, ano? So, etong side na to is okay na. So, napansin nyo, no? Nung kinat natin itong section na to, tinamaan yung DE, itong BE, at saka itong BC. Okay? So, yung DE magiging force na yan. Makikita natin yung force niya, pati yung BE, tsaka yung BC. So, again, yung direction ng force, it's up to you, no, to make an assumption. Okay? So, in this problem, we are assuming na yung DE is tension. And then yung BE is also tension. And then yung BC will be compression. Okay? Any question, class? Before tayo, baka meron kayong gustong klaruhin bago tayo mag-solve. May klase ka ba? Naintindihan naman? Kung paano kinat, kung bakit kinat, bakit dito siya kinat, or ba't ito yung napiling side, ba't hindi yung kabila? Mayroong ba? Nuggets ba? Send mo na lang kaya sa akin. Okay, sige, mukhang nuggets na naman siguro. Type mo na lang sa messenger. Yung side na sagot natin. Okay. So, once na nakat natin yan, so we are calling this line as A to A. Okay? So, ito yung section to the left na kailangan natin. So, ano mangyayari pag nakat na natin siya? So, you can solve na, no? So, again, sa pagsasolve, you can make different formulas. Pwedeng summation of forces, summation of moment. Okay? So, let's try. For example, hindi nyo alam kung anong uunahin nyo. Nang hula lang kayo. Nag-try kayo mag-summation of forces. Summation of forces sa x, let's say equal to 0.
Okay, sige. Okay, so let's, for example, ang gusto nyo is mag-summation of forces along x. Okay? So, if we try to use the summation of forces along x is equal to 0, so ano yung may mga x component dyan? So, may x component itong DE, may x component itong BE, at saka may x component itong BC. Okay? So, ano pa? So, wala na. Ang magiging equation natin dito is 3 unknowns, 1 equation. Which is, walang mangyari. Wala man tayong masasolve doon, ano? Kasi tatlong equation lang. Ay, tatlong unknown. Okay? Wala tayong masasolve doon. So, sabihin, hindi pwedeng mag-summation of forces x tayo. Siguro, summation of forces y muna tayo. Summation of forces along y equals 0. Okay? So, lagat ng sign convention, upward forces are positive. So, 0 is equal to, ano yung mga pataas dyan? So, ang pataas is etong BE. BE na lang gamitin ko, BE. So, ang kailangan ko sa BE class, yung y component lang, ano? Okay, so ito yung triangle niya. 5 yung opposite, x yung adjacent, and then square root of 29 yung hypotenuse. So, bakit naging 5? Kasi ito yun, 5 yung height niya. 5 yung height, and then 2 yung adjacent. Okay, 4 kasi ito kaya nasa gitna yan. Kaya siya naging 5 and then 2. Tapos, yung hypotenuse niya is square root of 29. So, by Pythagorean theorem lang naman. So, ang kailangan ko is yung y component that is equal to opposite 5 over adjacent square root of 29. Okay? So, ano pa mga pataas? So, wala na. Pababa itong 60 at saka itong 80. So, minus 60 kilonewton minus 80 kilonewton. So, therefore, BE is equal to ilan yan? So, 0 is equal to again class kung marunong kayo mag-shift solve mas maganda. Pero kung hindi, mas maganda try nyo mag-derive na lang. Madali lang naman yan tapos possible lang naman tong 60 tsaka 80 sa kabila. And then 140 then divided by 5 square root of 29. So, ganun lang makukuha yung BE. That's equal to 150.78. 150.78 kilonewton. Okay? So, ganun lang. Napansin nyo, meron na agad, nasolve agad natin yung BE. Okay, so kung ganito yung nasa quiz or nasa exam, halimbawa, hinanap lang sa inyo yung BE, so hindi nyo na kailangan mag-method of joints, ano? Mag-method of sections na kayo agad, i-cut yung plane, tatamaan yung BE. So, ayun, masasolve na agad yung BE. Ganun lang. So, positive ang sagot. Ibig sabihin, tama ang assumption na tension yung member BE. Nagets ba, class? Question? Nagets ba? Baka meron kayong gustong klaruin. Okay, sige. Mukhang ko na naman nagtatanong. Tuloy lang natin. So, since nakasolve na tayo ng BE, so try natin kung pwede na sa summation of forces x, ano? Summation of forces along x is equal to 0. Okay? So, merong mga x component ulit? So, merong x itong DE, merong x itong BE, ano? So, meron na tayong BE, nasolve natin siya. May x din itong BC. Okay, kaya lang dalawa pa rin yung unknown natin, wala tayong DE tsaka BC. Okay, so ibig sabihin talagang hindi pala pwede dito sa summation of forces. So, huwag nating ipilit dyan sa pag hindi pwede, hindi talaga pala pwede. Okay, so meron pa naman kasi tayong moment So, pwede naman kayong mag-summation of moment. Okay, so remember class dito sa analysis of structures na kahit saan kayo mag-moment dito, dapat ang moment nyo is equal to 0. Okay? Kahit mag-moment kayo dito sa joint A, C, sa joint joint A, joint F, joint C, joint B, or kahit dito kayo mag-moment dito sa number 8, basta alam niyo yung distance. 0 pa rin ang niyan, kakalabasan niyan dapat ng mga external forces. Okay?
So kaya lang isang tip lang sa pagmo-moment, mas maganda 'pag nag-moment kayo is yung mababawasan kayo ng unknown. Tulad na 'to 'no, halimbawa meron akong ito halimbawa dito ako nag-moment sa part na 'to, dito sa may number 8 nakikita ba yung number 8? Okey, halimbawa alam ko yung distance dito ako nag-moment sa 8. Okey, 'pag nag-moment ako lahat 'yan kasama 80, 60, etong BC, BE, tsaka etong DE, which is dalawa yung unknown. Unknown yung DE, unknown yung BC. Puwede naman kayong mag-moment kaya lang dalawa yung unknown, eh, wala rin kayong masa-solve dun. So isang technique 'pag nag-moment siguraduhin niyo na 'pag nag-moment kayo mababawasan kayo ng unknown. Okey? So ano ibig ko sabihin, you can take a moment here at point E. Okey, so 'pag nag-moment kayo dito sa point E kung napapansin niyo, ang moment ng DE diyan will be 0 kasi along the line of action yung point E. Okey? Then, pati 'tong, BE yung moment niya will be equal to 0 kasi along the line of action din siya. And then you can solve for BC. Okay, so try natin 'to, moment ako dito sa point E. So summation of moment at point E is equal to 0. Okay, assuming clockwise moment are positive. Okay? So 0 is equal to yung BC. Okay, dito ako nag-moment sa point E. So ano magiging moment niya? Direction clockwise. So positive BC. Okay? Multiply by the moment arm. Gaano kalayo yung BC sa point E? So ito yung point E, ito yung BC. Gaano siya kalayo? So 5 meters. BC multiply by 5. Okay? So next. So yung DE tsaka BE 0 na siya no? Kasi along the line of action yung E. Etong 60. Ano direction niya? Ganun siya. Hindi naman yan gaganon, eh. Baka nalilito pa kayo sa moment ka. Kaya pinapakita ko sa inyo pag ganun kasi dito siya malapit umikot. Although, for example, meron kayong gulong nga dyan, yung example ko sa inyo, pagka may gulong kayo dyan, so nag-apply ako ng forces pababa, so paano magiging ikot niyan? Pag ganun, di ba? Counterclockwise. Or kaya nga ginagawa ko na lang, pinapakita ko sa inyo yung arrow, papunta ron. Hindi naman yan gaganon eh. Kasi kumbaga nagpunta ka pa sa mas malayo. Dito na lang. Counterclockwise. So negative 60 multiply by the moment arm. Ano moment arm? So ito yung line of action ng 60 ah. Okay, nasa gitna siya. If this is 4 meters, so nasa gitna, multiply by 2 ano. This is 2 meters. Okay? So next. So ganun din tong 80. Yung 80 hindi naman yan gaganon eh. Okay, so lalayo pa yan eh. Pag ganun dapat. So counterclockwise din. Okay? So minus 80 multiply by ano moment arm? Okay, so etong 60 is magmula dito. This is 2 ano? 2 and then plus 4. So that is 6. So therefore BC is equal to 0 equals BC multiplied by 5 minus 60 times 2 minus 80 times 6. That is 120 ano? 120 kilo Newton. So positive ang sagot, ibig sabihin tama ang assumption, compression. Okay, so ganun lang. Kung napansin nyo, ayun lang yung solution natin ano. One-liner lang tayo ng one-liner lagi, nakakasolve tayo. Ang kailangan nyo lang talaga dito, dapat marunong kayo mag-analyze ng problem. Na gets ba? Tanong, baka meron kayong gustong itanong muna. Baka meron kayong merong gumugulo sa isip nyo, may kayong gustong klaruhin. Okay, wala bang tanong? Okay, so kung walang tanong, sige, solve na natin itong DE. Paano masolve yung DE? So, you can take a moment here at joint B, ano? Pag nag-moment ako dito sa joint B, so try natin. Summation of moment at joint B must be equal to 0, assuming clockwise moment is positive. Pag nag-moment ako sa joint B, etong 60, ang moment niya will be 0 along the line of action. Ang moment ng BC will also be 0 along the line of action. Ang moment ng BE will also be 0 kasi along the line of action pa rin siya. Okay, so may iwan sa akin itong DE at saka itong 80. Okay?
So therefore, 0 is equal to ano mga clockwise. So itong DE, ito yung ano ka, magmo-moment ako. Ito yung DE, assuming ito yung direction niya. So clockwise. Okay, so positive DE. DE, anong moment arm? So magmula dito sa point B hanggang dito sa DE, perpendicular distance is 5 meters. Ayan. And then, ito namang 80, ano direction niya? Pwedeng moment ako dito sa B. Okay, hindi yan along na lang pa action na kasi pag ganun siya. Oh. Counter clockwise. Okay. So minus 80 multiply by, anong moment arm? Gano'n siya kalayo? 4 meters. Okay. So therefore, DE is equal to, so 80 multiplied by 4 divided by 5. That is 64. Ito pwede sa ano sa DOST 64 kilonewton. 50,000. So positive, ibig sabihin tama yung assumption natin na tension. Okay, so ganun lang. Ano pa sila, nagtagal lang ako kakapaliwanag, pero yung solution natin, ito lang. Solve na natin kagad yung BE, yung BC, tsaka yung DE. Naintindihan ba? Question, baka meron kayong reaction, meron kayong gustong tanong o merong part na hindi malinaw. Naintindihan naman. Class. Siguro naman kaya ng perfectin yung ano na to, yung quiz tsaka yung exam. Ay, ano yan? Sige. Sir, Oy, ano yan? paano po ba malalaman pagka tension o compression po? Ito, sabi ko ano? Po tension, pag positive po ba tension? Hindi. Ibig sabihin, nag-assumption pag positive po, sir, tension po? Hindi. Ibig sabihin, di ba nag-assumption? Ito kasi assumption lang natin ito. Maglalagay ka mo ng assumption mo. Ngayon, kung positive yung lalabas sa sagot, ibig sabihin tama yung assumption mo. For example, itong BE. Ang assumption natin is tension siya. Dito kayo mag-focus dito sa part na to. Kasi baka iniisip nyo na compression siya dito sa E, which is itong pinagbabasin natin dito yung joint B. Ang assumption ko dito tension sa BE. Ngayon, nag-positive siya, ibig sabihin positive yung assumption mo. Tama yung assumption mo, tension siya. Ngayon, kung nag-negative itong sagot ko, ibig sabihin mali yung assumption ko, kailangan yung i-reverse. Gagawin kong compression yan. So ganun lang. It's the same thing din dun sa DE at saka dun sa BC. Okay? Ano pa? Baka may tanong pa kayo. Ganun lang siya, no? Yung, kumbaga, sa madaling salita, hulaan nyo na lang yung direction. Kung, ayun, hulaan nyo. Tapos kung positive yung sagot nyo, sabihin, tama yung hula nyo sa direction. Kung mali yung... Halimbawa po, negative po yung nakuhang sagot. Yun nga, hindi nyo na kailangan mag-resolve, no? Pag negative yung nakuhang sagot, i-note nyo lang dito na negative yung lumabas sa sagot, kailangan yung i-reverse yung direction. Imbis na tension siya, dapat pala compression. So, yun lang. Ino-note nyo lang dito na mali kayo ng assumption. And then, kailangan i-reverse in direction. Ganun lang. Hindi nyo na kailangan mag-solve ulit para hindi na kayo umulit. Understood na kasi yun na pag nag-negative yung sagot, mali lang ng assumption. Kung tama yung sagot, kung tama. Ano pa? Baka may question pa kayo. Okay, so yun. Ayun lang yung solution nyo. Okay? So, kung wala na kayong tanong, okay, so for the next topic, our last topic for the Unit 2, we have the method of members or the frame. Okay? So, this method is used to analyze frames. So, frames are pin-connected structures with 3 forces members. Okay, so 3 force members are members that are subjected to bending loads and not simply under the tension or compression. Okay? So, yung mga kasi natin yung mga structure natin, let's say pin connected.
So they are subjected to different forces, ano. So for example, this let's letter A. So meron tayong forces sa A at saka forces sa B, which is the components of the resultant force. Okay, so obviously yung resultant force naman is dapat along the members yan. Ayan. Okay, so for example, tulad na to. Itong member na to is compression, ano? Compression siya. So, yung resultant, yung force niya dito sa A at saka sa B, binubuo siya ng mga component, no? Parang sa resultant lang naman natin yan. Okay? The same thing din dito so 2 point and then ito naman is 3 point non-actual member. So, ito naman is yung meron pa sa gitna. Okay? So, nakapokus tayo dito sa mga pin, ano? So, let's give an example. Okay, so solve for the reaction force of the hinge at C. So, ito yung C. As it acts upon member BD in the frame below. Okay. So, meron tayo ditong parang structure na ito para siyang scissor, no? And then, nakakabit siya sa hinge at saka sa roller with 45 degrees based on the horizontal, yung dalawang member, no? And then, meron tayong 24 kN load na pinatong. Okay, hindi natin alam kung anong klaseng load yun. Basta 24 kN siya, tapos, hindi siya pinatong sa gitna, ano? Dito siya pinatong sa bandang kanan, which is 1 meter from joint B. Okay, so ang tanong lang naman, simple lang, ano yung force, ano yung reaction force na nag-a-act dito sa joint C. Okay, so we are focused on dun sa mga pin. Okay, so but again, dito sa klase statics kasi maraming depende sa kung paano nyo i-view yung yung problem, no? Napakadaming paraan kung paano nyo sila solvein. Pero ang ginagamit lang naman natin is dalawa lang, summation of forces at saka summation of moment. Wala naman tayo ibang ginagamit na ibang formula. Okay? So, para ma-solve ko yung joint C, you can solve the member. Pwedeng gawin nyo dito is dito sa AB, ay sa AE. Or dito naman sa AB, dito sa DB. Okay, kasi nakakabit naman siya dun sa parehong member na to, no? Okay? So, let's try na solvein siya gamit itong member DB. Okay, ito kailangan kong matanggal itong member DB. Dito ko sa solvein kung ano yung force na nag-act dyan sa pin. Okay, so paano ko gagawin yun? So, first, kailangan nating masolve yung reaction dito sa roller, dito sa pin sa may roller, and then yung reaction dito sa joint B. Okay? Then pag solve natin yung force dito sa joint D at saka dito sa joint B, pwede natin siyang tanggalin para ma-solve yung reaction dito sa joint C. Okay, so paano yun? Let's try to take a moment here at joint E, Kasi may reaction pa tayo dito para matanggal na yung reaction. Although pwede tayo mag-moment dyan kahit saan kasi zero pa rin naman yan. Kasi equilibrium to. So, pag nandito kasi tayo nag-moment sa masasama tong E. So, dito na lang tayo mag-moment sa joint E. So, summation of moment at joint E must be equal to 0, assuming clockwise moment is positive. So, dito ako mag-moment. So, 0, ba't magkaganon? So, 0 is equal to, so, etong, ano reaction dito sa D, obviously, pataas ang reaction dyan, wala na kasing drawing. Pataas yung reaction dito sa joint T. Sabi ko sa inyo before, sa equilibrium. Vertical force lang naman ang nag-a-act dito sa roller. Okay? So, mayroong vertical force dyan. Obviously, pataas kasi pababa tong load natin, Hindi naman pwedeng pababa rin yung, yung reaction yan. Pababa na nga tong load natin. So, obviously, para merong, kumbaga, kontra sa kanya, pataas naman ito. Okay? So, that is, let's say, reaction na lang sa D. So, reaction sa D
multiply by the moment arm. So, ang moment arm magmula sa E. So, eto, perpendicular distance niya is 4 meters. Okay? Ano pa ang mga forces dyan? So, eto na lang ang force dito, yung 24. 24 is anong direction? Counterclockwise. So, that is negative. Minus 24. Okay, anong moment arm ng 24? 1 meters? Okay, so yung 1 meter hanggang dito lang yan. No? Napansin nyo, hindi naman yan tapat eh. Okay? Bakit hindi siya nagkatapat? Kasi yung ilalim, 4 meters. Okay? Yung taas, 3 meters siya. Okay, so paano ko makukuha yung, ano na to? Ito yung line of action ng 24. Ito yung distance niya, perpendicular distance. Okay, so ganito. Kung 4 meters yung ilalim, 3 meters lang ibabaw. Ba naman to? Okay. So, kung 4 meters yung ilalim, 3 meters ibabaw, so para maging 4 meters din ito, maglagay ako ng tig 0.5. So, 0.5 dito sa kabila, and then 0.5 dito sa kabila. So, 4 meters na siya. So, hanggang dito, 0.5. Meron akong 0.5 na nalalagay dito. Para katapat na to, no? Ayan. So, 0.5 plus 1. So, that is 1.5, ano? Ganun lang. Mga nagets ba? Ayan. So, therefore, yung reaction natin sa roller D, or reaction sa D is equal to, so 24 multiplied by 1.5 divided by 4. That is 9 kilonewton. 9 kilonewton. Okay, so you can solve for the reaction at E, no? Kaya lang medyo parang irrelevant na kasi hindi naman natin kailangan. Ang kailangan lang naman natin is itong member DB. Kaya hindi na natin kailangan solvein yung reaction sa hinge E. Kasi ang sunod na natin sa solving dyan is itong yung reaction dito sa joint B. Okay? So, pag tinanggal ko itong ibabaw, pag tinanggal natin yan, so ito yung kakalabasan yan. Okay? Again, meron na namang reaction yung joint A at saka joint B. So, ito yung ano niya, component niya. We have the horizontal reaction A and then vertical reaction A, which is gusto ko siguro X and Y na lang gamitin ko dyan. And then, ito naman, horizontal reaction sa B and then vertical reaction sa B. We are assuming na ano siya, no? Itong ano is tension. Okay? Tension, tapos papunta sa taas yung reaction kasi pababatong load no? Okay? So, makikita nyo, madali naman mag-analyze ng ganito class, ano? Kasi, obviously, yung force natin is pababa. So, ang vertical force natin dapat pataas. Okay? So, ngayon, ang magiging ano nyo na lang dyan is etong reaction sa pin. Okay? Kung tama ba na tension sila o dapat ba compression. Okay? So, by the way, class, para hindi na natin problemahin yung horizontal direction ng force, ang kailangan natin dito is itong sabihin, no? So, you can take a moment here at joint A. Okay? So, pag nag-take ako ng moment sa joint A, ano mangyayari? 0 ang moment ng AH, 0 ang moment ng AV. Okay? Kasi along the line of action, 0 din ang moment ng BH. Na-imagine nyo ba? Dito ako magmo-moment sa joint A. Ang matitira lang itong 24 at saka itong BV or BY na lang gamitin ko dito para so summation of moment at joint A or at point 8 P is equal to 0. So baka may magtanong na, sir, bakit hindi kayo dito nag moment sa joint B or sa pin B? Okay, so obviously naman na pag dito ka nag-moment sa pin B, magsisiro yung BH, yung moment ng BH at saka yung moment ng BV. Yun nga yung kailangan nating makuha. Okay? So, dito ako nag-moment sa joint A. Okay? So, 0 is equal to, ano yung, by the way, direction pala, clockwise moment, positive. Okay? Nag-moment ako sa 24 is clockwise, 24 is clockwise. Positive. 24 multiplied by the moment arm. The moment arm, that is 2. So, next. So, BH is along the line of action, that is 0 yung moment.
Yung BV or BY na gamitin ko dito, BY is, moment ako sa A, counterclockwise, that is minus BY, anong moment arm? Gano'n siya kalayo sa A? 3 meters. Okay? 3. So, therefore, BY is equal to, so 24 multiplied by 2 divided by 3, 16. 16 kilo Newton. Okay? So, solve natin yung BY. So, do we need to solve for the BH pa ba? You can solve kung kaya. Pero, I think hindi na kailangan, ano. So, ito na siya. Ayan. Since nasolve natin yung reaction sa roller D, nasolve natin yung vertical reaction dun sa B, although wala tayong horizontal reaction dun sa B, ano. Okay? So, pwede nyo nang tanggalin yung member DB kasi dyan natin sasolvin yung reaction dun sa joint C. Okay? So, paano gagawin natin? Ang ano natin dito, ang take note, tatlo. Wala tayong CV, wala tayong vertical sa C, wala tayong horizontal force sa C, hindi natin alam yan. Wala din tayong horizontal force dito sa B. Okay? So, ano magandang unang gawin? Siguro we could take a summation of forces muna, no? So, summation of forces, siguro mag-summation of forces Y ako. Kasi pag nag-summation of forces Y ako, CV lang ang magagamit ko, hindi ko magagamit yung H at yung, itong CH at BH, no? Okay, so ganun ang class, ano, mag-analyze kayo mabuti sa pagsasolve. Pag nag-summation of forces X ka, pag nag-summation of forces X equals 0 ka, ang masasolve mo dyan, etong BH at saka itong CH. Kasi yun lang yung merong horizontal force, which is pareho namang unknown. So, that is kumbaga nonsense siya, no? So, doon tayo sa vertical. Summation of forces along Y is equal to 0. Assuming upward forces are positive. Okay? So, 0 is equal to mga pataas? So, pataas itong reaction sa D, which is 9 kilonewton. Summation of forces lang to class, pataas itong 9. Etong CV pataas din. O CY gamitin ko plus CY. Okay? Kasi para along Y. And then, yung vertical force or yung BY natin is 16. So, that is minus 16. So, therefore, CY is equal to ilan? So, magiging positive 16. 16 minus 9, that is 7. 7 kilonewton. Okay? So, next. How can we solve for for CH? Okay? How can we solve for CH? So, again, class, hindi tayo pwedeng mag-summation of forces along X nga, dahil wala tayong BH at wala tayong CH. Siguro, we can take a moment na lang dito sa B. Okay? Kasi pag nag-moment ako sa B, yung moment ng BH will be 0. So, maneneglect din siya. The same thing dun sa moment ng BV or yung B vertical. Okay? So, let's take a moment at joint point B. Summation of moment at point B must be equal to 0. So, clockwise moment is positive. Okay, so 0 is equal to, so ano mga clockwise dyan? Nag-moment ako dito. So, itong reaction sa roller, ano to? Direction niya. That is clockwise, clockwise moment, positive 9. Anong moment arm? Gano'n siya kalayo? Ito. This is 3.5 meters. Okay, so bakit siya naging 3.5? Tingnan natin. Baka di alam kung bakit naging 3.5 yun. Ito kasi yung dito tayo nag-moment sa joint B. Okay, this is 3 meters, And then ito yung reaction sa roller na RD. Kung napansin nyo, hindi naman magkatapat yan. So, 3 meters, and then meron pa tayong 0.5 dito para maging magkatapat sila. So, 3.5. Okay, so 3.5 yung moment arm nung reaction sa roller. Ito. So, ano pa? So, we have here ito, yung CY natin, which is, ilan na nga?
7 kilonewton. Hindi pa kayo malulugyo. Etong CV or CY, ano direction niya? Clockwise din, ano? Dito ako nag-moment sa B. So, that is positive 7 multiplied by anong moment arm? So, 1.5. Again, bakit naging 1.5 naman yan? Tingnan natin. So, andito yung yung CY or CV, yung vertical reaction force sa C. So, nasa gitna lang siya. This is 3 meters. Dito ako nag-moment. Obviously, this is 1.5, So, that is multiplied by 1.5. Okay? So, ano pa? Balik tayo dun. Balik na tayo. And then, yung natin na CH. So, anong direction ng CH? Okay, so that is counterclockwise. So, kung namali naman kayo assumption, let's say, ang naging assumption nyo is papunta sa kaliwa. Kung napansin nyo, lahat yan magiging clockwise, Let's say, ulitin ko, Let's say, nagkamali kayo ng assumption sa CH. Na-assume na siya na papunta sa kaliwa. Pag papunta sa kaliwa yung CH, magiging clockwise din siya. Ibig sabihin, clockwise na silang lahat. Okay, magiging negative yung sagot mo pagka ganun, kitang-kita. Okay, so tama yung assumption dito na papunta sa kanan. So, para ang pag nag-moment ka dyan, dito sa joint B, counter clockwise. So, minus CX na lang gagamitin ko. Reaction C along the x-axis. And then, ano naman ang moment arm din? Anong moment arm? Oh, ito, bakit naging 1.5 din? Class, adjacent distance is 1.5. And then, 45 degrees yung angle ng natin member. So, obviously, dapat parehas yung opposite at saka yung adjacent. Okay, kasi 45 degrees yun So, that is also 1.5. Nagets ba, class? Okay? So, therefore, reaction sa C at x-axis will be 0 equals 9 multiplied by 3.5 plus 7 multiplied by 1.5 minus CX multiplied by 1.5. That is 28, Wala pa kayo doon? So, 28 kilonewton. Okay? So, therefore, solving for the resultant reaction at joint C, that is equal to CX squared plus CY squared. So, that is equal to CX will be 28 squared plus yung CY is 7, 7 squared. Therefore, C is equal to ilan? Square root of 28 squared plus 7 squared. That is 28.86. 28.86 kilonewton. Okay, so yun yung reaction sa joint C. Okay, so take note class na pag sinabing ang hinanap sa inyo resultant force. Okay, so obviously class force is a vector quantity. So pag sinabing vector quantity, ano na nga definition natin? So vector must be magnitude and direction. Hindi na kailangan sabihin kahit kasi hindi sabihin na also find the direction. Automatic na 'yan. Na pag nag-solve kayo ng resultant, kakambal na yung direction kasi para maging vector siya, di ba? So to solve for the angle theta, that is equal to the inverse tangent CY over CX equals inverse tangent. CY is what? 7 over 28. Okay? So, that is equal to what? Inverse tangent 7 over 28. 14.036. 14.036 degrees. Okay? So, yun. Ganun lang. Check natin kung tama yung sagot natin. CY or CB is 7. CH or CX is 28. So, 28.86 yung C. 14.04 pag ni-round up. 14.036 to be precise. Okay?